siguro debut battle kay Ben Luma. Kasi yun, since una siya, di ko paggamay kung ano yung process ko. So yun, para sa akin, yung debut battle, pinakamahirap. Ano yung pinaka-challenge para sa'yo na parte pagdating sa maghahanda? Pinaka-challenging na parte, siguro yung pag-edit. Mabilis ako magsulat at magkabisa, pero yung pag-edit in a way na satisfy ko yung self ko. Yung may rounds na pero hindi ka sure kung yun na ba yung the best. So, yun yung mas matagal na proseso. Yung pagpulido, pag-polish. Sa mga nakabattle mo sa field na, kanino ka pinakalahirapan? Para sa akin naman, mahirap magpreparasyon kasi meron akong mga ibang mga ginagawa sa labas ng liga. So pare-parehas lang na nagiging mahirap yung preparasyon ko at saka lagi kong iniisip na hindi ako nag-underestimate kasi. So lahat sila mahirap. So depende na lang sa sitwasyon ng mga ginagawa ko sa labas. Ano yung para sa yung pinaka-challenging na parte pagdating sa paghahanda sa party? Siyempre yung skills ng kalaban kung paano mo siya bubutasan o kung paano mo gagawin yung piyesa mo, kung sapat na ba yun, tatanungin mo yung sarili mo na okay na ba to o baka hindi pa. Ayun ang medyo challenging sa akin yun. Kahit yung sarili ko talagang parang binabash ko. Kay MR. Dahil halos siguro sa isang buwan tatlo yung nakalabang ko. Tapos siya yung pinakahuli, kaya sobrang nahirapan ako sa kanya. Kasi may dalawang battle ako sa Bicol, tapos siya yung pinakalas, kaya sobrang nahirapan ako dun. MR Industria. Pero sobrang solid nun kasi naipakita naman namin yung best namin at sobrang galing din ni MR dun sa laban na yun. Pinaka-challenging na parte, yung pagpupuyat, syempre. Talagang kailangan mong paghirapan talaga kasi mahirap ibigay mo lang yung magbibigay ka at may ipapakita mo lang sa tao yung hilaw, pangit. Parang para pagkatapos ng laban iisipin mo yun, iisipin mo yun hanggang sa parang hindi ko, para pag-iisisihan mo yun. Marami naman ako kalaban na iba't iba kasi yung paghihirap ko sa kanila Meron yung nahirapan talaga ako na mag-research. Meron yung mga nakakagulat. Hindi ko mapisil masyado Pero kung ang hirap piliin mo na nahirapan. Siguro kung sino man yung mga bago lang na nakalabang ko. Marami rin kasi ako nakalaban na bago Yun yung medyo nahirapan ako sa kanila na sulatan. Yung pag-alam siguro kung ano yung mga topic na dapat emerge para smooth lang yung rounds. Siguro yun, yung pagko-compile. Marami. marami. Lahat naman hindi siya madali. So lahat siya mahirap. Siguro sa paghanap ng punchline pati angles, medyo yun yung pinakamahirap. Pati yung pangalkal. Kasi iba yung generation ng mga unang 10 years So ngayon medyo mas challenging siya kasi mas creative na yung mga kalaban mo. So hindi na siya katulad dati ng mga naunang artist na ganito yung setup, ganito ka-basic, tsaka simple yung hugot. Ngayon, kailangan mo talaga siya pag-isipan mabuti. May pistol siguro at saka isa din tong laban namin ni SK, mahirap din. Yung pinaka-challenging na parte pagdating sa paghahanda sa basis? Yung talaga, pagtatahi ng yung piyesa mo. Gumagawa ka ng angles, pag-construct, pagtahi, saka yung memorization din. Paano ka ma-describe si Sir Enigma bilang presidente ng team? Si Enigma, maraming sakripisyo na ginawa yan at nakita naman natin yung liga. Hindi yan magtatagal ng ganito, ng mahigit isang dekada kung hindi tama yung pamamalakad niya. Siguro masasabi ko siya talaga yung pinaka nakadestino sa posisyon na yan bilang presidente ng Flip Top. Sobrang maintindihan, sobrang malawak yung potential, sobrang marami siyang tinitignan, sobrang talagang pinipredict niya siya, pinoproject niya yung mga mangyayari. Sobrang advanced niya bilang isang presidente. Isa siyang
kaibigan, hindi lang siya boss. Kasi yung touring nila sa amin bilang MC, hindi rin iba. Talagang kapamilya. Kaya Ari, kahit minsan pinagselos niya ako kay Tita Butch, sobrang saludo pa rin ako sa kanya at sobrang laki ng respeto ko kay Ari. Yun. Si Sir, napakabait ni Sir, napaka-accommodating. Bagay talaga sa kanya ang isang maging presidente, leader at isa sa mga ama at pundasyon ng Filipino hip-hop. Stricto siya pero sakto lang. Medyo loose siya sa ibang bagay. Yun, solid, disiplinado. Saka alam niya mag-handle ng events ng tao sa amin. Yun, isang careful lang. Yan. Ayun, syempre napakagaling na tao niyan. Biruin mo, napatakbo niya yung liga sa sobrang napakatagal na taon, napakadaming taon nang walang major sponsor. Plus yung mga TF pa na binibigay niya galing mismo sa liga. Hindi tulad doon sa labas na kahit may mga sponsor pero mas malaki pa rin talaga yung mga binibigay dito, tsaka yung appreciation nandito talaga. So malaki yung break through exposure at tsaka sa TF. Pwede mo i-share kung paano ka nakapasok sa flip-flop sa inside? Ayun, dahil kay Sinyo, sinama niya ako dun sa... Pero wala pang yung talagang maging bilong talaga sa flip-flop. Yung dahil kay Sinyo yun, dahil sinama niya ako sa interview niya kay Sir Arik. Pero yung 2010 pa lang nanonood na ako ng live. Kahit nung wala pa si Sinyo, sa ano pa lang, sa B-side, sa Quantum Cafe, yan, yung mga panahon na yan. Nandun ako sa video na yan. Paano mo ma-describe si Sir Anik mabilang presidente? Si Sir Arik is ginto. Ginto siya, hindi lang ng flip-flop, kundi ng buong hip-hop. Ginto si Sir Arik, sobra. Shoutout sa Hip Hop Heads TV. Subscribe kayo sa channel na yan. Real shit ng mga hip-hop na content. Yeah. Shoutout sa Hip Hop Heads TV. Yun, solid content. Madayon lang. Ingat. Yo, what's up mga kapala to? At gusto ko i-shoutout sa Hip Hop Heads TV. Supportahan nyo yan para sa iba't ibang klaseng content. Yo, ako nga pala si Creepy at shoutouts nga pala sa Hip Hop Heads TV. Pakinggan natin yung mga napakalulupit nilang content tungkol sa flip-top, tungkol sa hip-hop. Napakasolid nila. Subscribe kayo dyan mga tol. Yeah, peace!